Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Nom inimposimus aliquid adversus veritatem sed pro veritate, sapagkat para sa katotohanan lamang ang mari namin gawin at hindi laban sa katotohanan. Muli magkakasama ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko. At sa ating episode na ito, pag-uusapan natin ngayon itong si Nins Gomez na isang mangangaral ng Seventh-day Adventist na reklamo niya hindi galang, no? Hindi gumagalang daw si Kristo kay Mother Mary. Ito yung pag-uusapan natin ngayon sa ating episode. Muli, bago ang lahat, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan, straight to the point. At sa ating episode na ito, we have to issue, tatakod natin yung issue na hindi gumalang si Kristo kay Mother Mary. At sayang naman, ang dito natin malalaman at dito natin nalalaman na ang kanilang Kristo pala sa Seventh-day Adventist ay walang paggalang sa kaniyang sariling ina. Gaano katotoo kasi reklamo niya na dito pala sa sa tawag nito sa Biblia na kaniyang ginamit is itong itong sandali lang, mayroon akong chatan. Happy New Year. So ang ginamit pala niya na Biblia na binatayan niya is ang King James Version na Biblia na gawa ng Anglican, ang King James Version. Bakit kaya gumagamit sila ng King James Version? Nagawa yan ng Anglican na hindi naman sila membro sa Anglican Church. Samantalang sila po ay membro ng Seventh-day Adventist General Conference. Kung alam nyo lang, kung na-review nyo ang live kaninang umaga, ang sabi sa kanya, wala akong pakialam sa viewers mo. At take note, marami tayong mga viewers, hindi lang Katoliko, mga Seventh-day Adventist General Conference pa yung mga viewers natin. Si Daig, si Renian, si Villanueva, nag-view din yan minsan. Pumasok pa nga si Daig sa aking live. Ibig bang sabihin ngayon ay yung si Clint Redoble, mga General Conference din yan, Ibig bang sabihin ngayon ay wala kang pakialam din sa kanila? Dahil sabi mo, wala kang pakialam sa mga viewers ko. So what?
hindi naman ibig sabihin na umiiyak na lang ako dito dahil wala kang pakialam sa viewers ko. Ha? O hindi lang kita pinaprioritize dito. Dahil hindi lang ikaw ang followers ko at hindi lang ikaw ang viewers ko. Nakita ninyong pumasok sa live ko kanina. Pagpasensyahan na muna itong upuhan natin. Medyo maguni ligid mo na. Sige na lang. Siyang aswad. Wala mo guni ligid mo na magkalingaw na lang taan ni og duot-duot. Na kay lisod kayo ni. Okay ha. At itong sinabi na reklamo niya ay hindi na importante ang simbahan ko kung saan ako kabilang. Importante yan. Dahil diyan ka nabibilang eh. Siyempre kaming mga Katoliko, pag tanungin kami, ano religion mo? Proud kaming Katoliko. Dahil in the first place, the Catholic Church was founded by Jesus Christ in Palestine, sa Jerusalem po. O, mayroon tayong mga followers at mayroon tayong mga sponsor from Jerusalem, ano? O, itong siya, hindi ko nalang papangalanan. O, may mga sponsor tayo doon. O, yung una, may nag-sponsor natin. Sabi niya, Brad, nandito ako sa Jerusalem. Ito yung yung amo kasi niya is Jewish. So pagka araw ng pamamahinga yung topic ko ay siya nakakaalam kung ano yung mga protocol sa mga Hudyo. Dahil mismo ang amo niya ay mga Jewish. Ultimo po magpindot ng doorbell, bawal. Iba ang magmamaniho sa kanilang motor. Dahil pagka araw ng Sabado, bawal po sa kanila pag magtatrabaho ka. Batas po yan ng mga Hudyo. Ewan ko kung bakit mayroon itong bakit ko nasabi itong Sabat na imbis na iba yung caption natin. Dahil po tawag nito, yung kanina ginagamit na rin niya ang Ezekiel 20:22. Hindi kayo kasali nun, mga Israelita lang. Paano sumali? Pinoy kayo. Nagkakatawa banat nyo. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng itong wala di umanong paggalang ang itong Kristo ng Seventh-day Adventist? Hindi gumagalang kay Mother Mary. Dahil sabi niya sa akin, Brad, wala dito. Sandali lang, hanapin ko yung may mga version talaga sa Biblia na ayaw niyang tanggapin kasi may tanong siya na bakit mayroon bang mababasa sa Biblia na gumagalang si Kristo kay Maria, kay Santa Maria? Yan ang tanong niya. Ang sagot naman natin, mayroon. Dahil mismo po sa Biblia na gawa mismo ng mga Seventh-day Adventist, itong The Clear Word Bible, itong The Clear Word Bible, gawa po yan ni Jack G. Blanco. Para po sa kaalaman ng lahat, itong si Nance Gomez, nagpapakilalang Seventh-day Adventist, hindi niya alam ang kanilang sariling paraphrase. Di ba yung nakakatawa yan? Nakakatawa na hindi mo alam ang sarili mong paraphrase. So ano ba yung that is not a translation, that is devotional paraphrase, na may mga salin dyan na hindi tumutugma sa original na Grigo. Sino ba itong si Jack G. Blanco? Si Jack G. Blanco po, para sa kaalaman ng lahat, siya po ay isang din ng Seventh-day Adventist College. Para sa kaalaman lang, Now, ano ang kanyang paraphrase na isinulat? Devotional Paraphrase Bible. Ayan, yung The Clear Word Bible, sinabi ni Nils Gomez na bogus translation po ito. Aba, hindi alam. Ayan, ang patungkol po ito sa kasal ng Kana. Alam ba ninyo, nag-aral daw ng theology si Mr. Bacalares. Nag-aral siya ng theology. Noong tinanong ko si Mr. Bacalares
with regards about doon sa kasal ng Kana, tinanong ko siya about sa kasal ng Kana kung sino ang ikinasal, sino ang kinasal sa Kana at sino ang nagkasal. Hindi alam ni Bacalares, sabi niya, wala namang binanggit sa Biblia. So pagka walang binanggit sa Biblia, wag na lang nating dadagdagan ang Biblia dahil bawal dadagdagan kasi kapag dinadagdagan na ang Biblia, pag dinagdagan na yung Biblia, pag dugangan na daw, naasa to ang problema. So ibig sabihin po, pag sinusundan natin yung argumento ni Mr. Bacalares, naapod sa inyo ang problema sa mga Seventh-day Adventists. Nga naman, in the first place, gatoo mo ni Ellen Goldwhite na wala sa Biblia. Straight to the point. Live. Nagtuo mo ni Ellen Goldwhite nga utro pong wala sa Biblia. Wala yan sa Biblia si Ellen White. So ibig sabihin, kayo din ang may problemado. Sabihin na lang natin na sa Biblia si Ellen Goldwhite, problemado pa rin kayo dahil naniniwala kayo sa bulaang propeta. Problemado kayo dahil naniniwala kayo sa bulaang propeta. Ano ba ang binanggit do sa tawag nito? Sa King James Version na ginamit po niya, ay ang sinasabi doon sa King James Version na ginamit niya is tawag nitong yung hindi po hindi nagmamother or walang binanggit si Kristo na mother doon sa English translation o di kaya mama sa Bisaya or ina sa Tagalog sa King James. Instead, ginamit niya ang woman. Sa Greek kasi, ang meaning sa Greek term, yung woman o babae, na yung gwini po sa Greek term, ibig sabihin po, taas na pagalang, mataas na pagalang, madam po yan, in short, Mr. Nins Gomez, madam po yan, babae sa Bisaya. So buot ipasabot, taas nga pagtahod. So naadya po'y pagtahod, mayroong pagalang. Mayroong pagalang. Ngayon, ano ba ang sinasabi sa paraphrase ng The Clear Word na sinulat po ng isang dating din ng Seventh-day Adventist? Ito ang banggit. Jesus answered, yung kasal po sa Kana. Ay, babasahin natin tong senaryo muna, On the third day, Jesus went to a wedding in Cana of Galilee, in which his mother Mary had a part. That's why Jesus and the 5 men, maliwalas to, wala tayong kwan, wala tayong aircon dito, walang hangin, so maliwalas, dali lang. Okay, that's why Jesus and 5 men who were now his disciple are invited. Hindi invited si Bacalares dito, Hindi invited ang mga Seventh-day Adventist. Kaya wag kayong kining pass if na kayo po invited, kayo po ay kuan, So, invited. While he was at the wedding, the family ran out of fresh wine talaga, Yung mga nagsasabi na Seventh-day Adventist, bawal po ang wine. Si Kristo, first miracle ever na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang ina na sinabihan siya. Anong sabi sa kanyang ina? Yung naubusan sila ng wine, his mother Mary come to him and said, Jesus, they're all out of drink. Wala na po silang maiinom. Can you do something to help? Nagreklamo ba si Kristo sa kanyang ina? Stop! Huwag mo kong utusan. Diyos ako. Gumaganon ba? Sumunod si Kristo sa utos mismo ng kanyang ina. And that is why makukuha natin dito ang pagka-mediator po ni Santa Maria. Now, anong sabi? Reply ni Kristo sa kanyang mama. Jesus answered, Mother, I love you. Malinaw talaga ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, Mother, I love you. At sasabihin ninyo, hindi ginagalang ni Kristo ang kanyang ina?
Anong klaseng pagtuturo yan? Kung ang Kristo ninyo ay walang mudo, walang ugali, walang good character, kasi hindi niya ginagalang para sa inyo, hindi ginagalang, tinawag lang na babae. Hindi po basta-basta ang term na babae sa mga Hudyo. Ang take note, Christ is Jewish culture, hindi Pinoy si Kristo. Ibig sabihin po sa babae, Madam, highly favored. Mataas na paggalang yan. Kaya nga mayroon tayong translation sa Biblia, Seventh-day Adventist, Mother, I love you. Baka mayroon pa po ito nung ipinako si Kristo sa cross. Doon sa San Juan 19, baka mayroon lang nabigkas siguro ni Kristo. Tingnan natin to. Ito. Ayan. When Jesus saw his mother in tears, and John the disciple trying to comfort her, he said, ano sabi niya? Mother, don't cry. Take John to be your son in my place. He'll take care of you. Ginawa pa ngang ina ni San Juan, si Santa Maria, kaya nga tayo ay nagiging kapatid ni Kristo. Anong ginagawa natin? Mag-mother tayo kay Santa Maria, even though we are not the son of Mother Mary, na biological, yung binuntis tayo ni Maria, hindi. Dito natin makikita na si Santa Maria ay ginawa ng ina ng simbahan. That is why Mary is the mother of the church. Mother of the church, ina ng simbahan. Ano sabi ni Kristo? Mother, don't cry. Tinawag niyang mother. Sa ibang salin dyan, babae man, brad. Ay, babae di, highly favored one, mataas na paggalang, madam, hindi basta-basta ang katawagang babae sa kulturang Judaismo. Nakuha nyo ba? Simpleng paliwanag yan, kahit grade 1 section tambis alam. Kahit grade 1 section tambis alam. Diyos nagtuturong walang galang mali. Wag katoliko ka na lang. Di ba? So kitang-kita, klarong-klaro na may paggalang talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Why Mary? Sa panahon ba nila Mary lang ba ang virgin that time, no? Ayan na yan sa'yo. Dahil we are not talking here about the dogma of Mother Mary na kanyang virginity. Hindi natin pinag-uusapan ng virginity. Ayan. Isang translation pa lang yung binasa ko. Reklamo na siya. Maling salin yan. Nagkamali ba ang inyong din? Sabi niya, hindi mo naunawaan niyang sinabi sa Biblia. Di mag-explain ka. Ano ang pag-uunawa mo sa sinasabi ni Kristo? Mother, I love you. Anong pag-uunawa mo dyan? Straight to the point. Live on the spot. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo. Tinutukan. Straight to the point. Anong pag-uunawa nyo dyan? Oras 7 minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. Sige, bigyan nyo ko ng explanation. Ay, di man ako marunong mag-English. What did you understand about that statement na sinasabi ng ni katawar kay balog mag-uusapan natin sa susunod siguro na mga episode natin, Now, ang sabi po ng Biblia, si Kristo mismo, Mother, I love you. Kung ipalalabas ninyo ngayon na yan po ay maling salin sa Biblia, then ang Seventh-day Adventist, alam ba ninyo ang Clear Word Bible, hindi inaprubahan, hindi po ito pinoproduce ng Seventh-day Adventist. Wala gi-promote. Mismo sila, wala nag-promote ani. I don't know anong ni ani karon. So kayo man ni gi-promote, mas gi-promote patong panahot, haplas. Mindset. Ngayon, ay brad, malinsalin, di malinsalin. Isa lang. Sabi niya, yung bersyong Katoliko, meron ako.
Bersyong Katoliko, pag bersyong Katoliko, may mga imprimatur. Ito, The New Testament Pinoy version. May imprimatur ito. Yan o. Pasahin natin tong imprimatur para mas klaro. Kasi si Bacalaris po, yung pastor nila, pag magbasa ng Why Mary sa panahon nila, Why Mary, sa panahon ba nila, si Mary lang ba ang virgin at the time? Hindi ko naman masabi na si Mary lang. Pero, saan ka nakakita ng babae na nagdadalang tao or nagbuntis through the Holy Spirit? Diba si Santa Maria lang? Kung nabuntis ka ng Holy Spirit, hindi po nagalaw ang iyong ari. Arap-arapan na tayo prangkahan lang. Pag hindi ka nagalaw ng lalaki, ibig sabihin, you are still remain virgin. Ngayon, nung ipinanganak si Kristo, makukuha ba ang virginity ng isang babae kung siya po'y nanganak? Hindi. Makukuha lang yan ang virginity ng isang babae kapag siya po ay ginalaw ng lalaki. At wala sa kultura nila. At walang mababasa sa Biblia na after nanganak si Kristo, ginalaw siya ni San Jose. Nanganak si Kristo? After ipinanganak si Kristo, ginalaw na siya. Wala kang record sa Biblia. Alam nyo ba kung bakit? Kapag protestante po itong si San Jose, ay kawawa si Santa Maria. Bungkag pas kabayo. Wad yung kayo mabasang record kasi Maria gilabta ni San Jose kanang San Mateo 25 ba na ilang basahon? Nga naingon dito, wala niya hilabti si Maria sa dikang nanganak. Humagpanganak sa ato pa buti pasabot di ay nga after hangtod kaning term hangtod nay tabo. Katong giingon sa Biblia nga wala manganak siya hangtod ni siya namatay. Pasabot ba na nga nang paghumanyag pangata matay nanganak siya. We have to talk about that, the virginity of Virgin Mary. Dito muna tayo sa issue. Kasi mayroong isang Seventh-day Adventist na tampok ko na to sa ating live Visayan section. Nagmamabagid si Santa Maria. Nagmamaba si Kristo ni Santa Maria. Nagtahod ba ning iya? Maura na. So, basahin natin to, imprimatur. Most Reverend Broderick S. Pabilio. At ang imprimatur, nilubsat ito yung imprimatur, Archbishop po ng Davao. Si President Catholic Bishop Conference of the Philippines, Most Reverend Romulo J. Valles. Ngayon, anong sabi sa Biblia? Anong sabi sa Biblia? San Juan 2:4 pa rin. Yung kasal sa Kana. Sabi, after 2 days, may kasalan sa bayan ng Kana sa Galilee. Nandoon ang nanay ni Jesus, invited din sa wedding sina Jesus at ang mga disciple niya. Nang naubos ang alak, sinabi ng nanay ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Anong reply ni Kristo kay Mother Mary? Nanay, hindi pa ngayon ang time ko. Hayaan nyo na lang po akong gawin ko. Hayaan nyo na lang po ako sa gagawin ko, sagot ni Jesus. Nanay! Ano ba sa Bisaya yung nanay? Mama! Gumagalang! Ngayon, pangalawang translation, pangatlong translation, meron ba? Protestante edition ito. Dapat magbasa ka ng, ito dalawang mga Protestant edition. Ito ay Catholic Ecumenical Edition po ito, pero itong The Message Bible is the Protestant Edition na mayroon namang inadapt po ito ng Catholic, kaya mayroong Catholic Edition. At ito naman ay New English Bible, illustrated by Horace Knowles. Isa po itong Protestante. Anong sinasabi sa atin sa The New English Bible? Ito ang banggit sa San Juan. Sino ba itong tumawag? So, dali lang may tumawag. Sino ba itong tumawag? Sandali, nababaldam tani trabaho. Sino ito?
Sandali lang ha. Mamaya na balasabas kay mabalda tanim og samot dong. Nangomentaryo pa ko dong. Manya na imong tawag-tawag dong. Kay malangay ta na. Nangomentaryo pa ko ha. Unya na tawag-tawag. Now, naadire sa Biblia, meron dito sa Biblia, no? Saint John chapter 2 verse 4. Sabi, he answered, "Your concern, mother, is not mine." Yung kasal sa kana, yung reply niya kay Mother Mary, "Your concern, mother, is not mine." Tinawag niyang mother. Tinawag niyang mother. Baka yan o. Ayan o. Sa, nung pinako na si Kristo sa cross, San Juan 19, sabi, yan. That is that the soldiers did. But meanwhile, near the cross where Jesus hung stood his mother with her sister, Mary, wife of Cleopas, and Mary of Magdala. Jesus saw his mother with his disciple whom he loved standing beside her. He said to her, "Mother, there is your son." Oy, sinabi talaga ni Kristo, "Mother, there is your son." Nagmother. At sabihin walang galang. Mamaya na yan, Balasabas. Hindi alam ni Balasabas, mamaya na yan. At sasabihin na walang galang. Basin mo yun ka nga dili mo sulod. Hindi ko naman sinabing pasok kayo. Nangungomentaryo pa ako, mamaya na yan ha. Laugaw sa nagin nyo. So asa ratong na ay San Juan 2:4 pa rin. Reply ni Kristo sa kanyang ina. Sabi, Jesus answered, "Is that any of our business, mother? Yours or mine?" Mayroon, nagmother pa rin. So anong kadahilanan ninyo na sasabihin ninyong hindi gumagalang? Pag sinabi ninyong hindi gumagalang, ang Kristo pala ng mga Seventh-day Adventist ay walang mudo. Walang magandang ugali. Walang magandang asal. Mismo sa kanyang ina, tinawag lang na babae. Sa Bisaya pa na, kung kanang Biblia sa Sabadista, kay naamang kuha na, kaning dako nga, kaning ni ang grain din nga Biblia, kani. Kung kana atong basahon ni ingon rag, babaye, unsa may labot ni mo nako, ging na rin niya si Kristo. Ging na rin Santa Maria. Ito nabasahon niya ha. Babasahin muna natin tong kuan. Baka mayroon din yan. Sa Youth Bible mayroon din. Yung reply niya, San Juan 2:4, Jesus replied, "Mother, my time hasn't yet come." Nagmama rin. Nagmama rin. Ayan o. Ngayon, kung Biblia ang Sabadista po ating babasahin, mayroon bang Biblia ang Sabadista? Mayroong inangkin. Kaya naglagay na lang sila ng logo. Ito. Yung sinabi ko sa yung green. Ito. Yan ha. May logo ang Seventh Adventist yan. Ayan o. Sapo kasi yung may logo ha. Sige. Babasahin natin to. Ang San Juan 2. Bisaya. Og sa ikatulo ka adlaw may kasal sa Kana sa Galilea. O didto ang inahan ni Jesus og si Jesus usab gidapit nga adto sa kasal uban sa iyang mga tinun-an. 3. Og sa nagkahurot na ang bino nga inahan ni Jesus, mingon siya kanila, wala na sila'y bino. 4. Og si Jesus mingon kaniya, babaye, unsa may imong labot nako? Kung kaning translisyon na sa Biblia atong gisunod, mahuyog nga ang Kristos mga Sabadista walay batasan. Giingnan rin niya yung ginikanan, babaye, unsa may labot ni mo nako. Imong ginikanan, ing nagingon ana, di ba kataparuson na nagluwag? Doklon pa kagkalaha. Ingna ko no imong mama, babaye, unsa may labot ni mo nako. Ana, adyo pag-ingon. Guingon ni mama, nak. Hugasin sang plato, nak. Paglungag sa nak. Or nak, pagkabusag tubig na, kaya wataya mo'y mainom ron. Ingna, pag-reply, babaye, unsa may labot ni mo nako. Ana, daw. Di ba ka, punalag silhiga na. Sundon man ka natos Kristo.
Na mo man gibuhat ni Kristo base sa translation ninyo. Ito po ang ginawa ni Kristo. Babaye. Unsa may labot ni mo nako? Oh. Sa Tagalog, babae naman pakialam mo sa akin. Oh, di ba? So kung kana itong masunod, wag yo'y batasan yung Kristo. Nya, inyo ra bang isuhan nga si Santa Maria makasasala mo na, inyong Kristo makasasala. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Ngano? Kay gianak og magkasasala nga Santa Maria niya. Adi man na santa nyo. Lamoy santa na. So, malinaw ang banggit sa Biblia. Ngayon, ano ang sinasabi sa atin sa Biblia? Diba sa Galatia 4:4? Pinadayag version na bro. Pinadayag version. Paningkuan. Galatia 4:4. Magbasa tayo sa ano ito? Magandang balita, Biblia. Kasi may reklamo din sila. Paano nagiging reyna itong Maria? O, mamaya usapan natin yan. Dito muna tayo sa Galatia chapter 4 verse 4. Ano ang sinabi? Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ano ang kautusan? Dito. Kasi sabi nyo, kayo po ay sumusunod talaga sa 10 utos. Kautusan ito, 10 commandments rin ha. Ano ang kautusan? Ang kautusan ay ganito. Sabi dito ha. Ito ang binanggit sa 10 utos ng Diyos. Na 20:12. Igalang mo ang inyong ama at ina. Malinaw, di ba? Igalang. Walang mindset, bro. Sino ba yan? Igalang daw. So, namumuhay ayon sa kautusan. Di ba kautusan igalang? Therefore, gumagalang talaga si Kristo. Joy, labot. Tay mahimo gapo kay mauman na ang nasulat. Di na pwede usbon nimo. Kanus-aba na nako giusab na niya. Ikaw ra man giingog giusab, taka-taka rum ka. Ya? Sino bang nagsabi sa iyo na iniba namin 'yan? 'Di ba? Wala naman. Asa mabasa ka po nga si Maria gamhanan pa sa iyang anak nga si Kristo nganong inyo manggitudlo. Hindi ko naman sinasabi at hindi naman sinasabi sa simbahang Katolika na mas makapangyarihan pa siya kaysa kay Kristo. Of course, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pero si Santa Maria may kapangyarihan din, binigay sa kanya ng Diyos. At wala kang makikita sa Biblia na binabawi yan ng Diyos. I don't know bakit ganyan ang pag-iisip ninyo. Hindi naman, huwag niyong bintangan yung simbahang Katolika na nagtuturo kami. Hindi naman namin tinuro na mas makapangyarihan pa si Santa Maria kaysa Diyos. Hindi naman tinuro namin yan. Saan ba yan sa Catechism of the Catholic Church? Mindset. Di ba? Nagtuturo na rin kayo. Ginawang Diyos sa simbahang Katolika si Santa Maria. Uy, kailan nangyari sa amin yan? Wala kaming turo. Huwag nyo kaming pagbintangan. Kayo nga, sinabi nyo sumusunod kayo sa nakasulat sa Biblia. Ano po ang nakasulat sa Biblia? Sa Exodo 23:1. Basahin natin. Diba? Sumusunod kayo, diba? So bakit lagi ninyong pinagbibintangan ang simbahang Katolika? Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Walang katotohanan yan sa inyo Wala di kakabasaan ng inyong libro? O saan? Na mas may kapangyarihan, pero hindi naman ibig sabihin na mas makapangyarihan pa siya sa Diyos. Uy! Ginawa niyo, anong libro? Anong page? Sinong imprimatur at nihilabstat niyan?
Sus, mindset na lang. Pastilan, Ginoong Dolor. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. No, Ginoong Dolor ang naan ninyo. Wala di ay ka nagbasa. Nga libro na mo. Yatag na og na may libro na mo. Gay ko ana. Nara ka sayon. Og nami ana, gay ko ana libruhan na. Sa nalibruhan na imong kuan. So anyway, yan po ang ating paglilinaw, ano? Na talagang mayroon gumagalang. Ito, pangalawang issue tayo dahil kanina nag-talk tayo about sa tinatawag na Theotokos. The Mother Mary is ibig sabihin ng Theotokos, bearer of God. Ngayon, kung saan umabot itong 7th Adventist, unang tanong pa lang ni Nino Gomez na yung buhat Jis, about sa pagkain, kita mo naman nag-caption tayo ni kay Mother Mary, pagkain tinanong niya. Hindi marunong magbasa ng mga title. By the way, shout out muna natin to mga nanonood sa atin si dito sa YouTube channel, si Cecilia Pagong. Hello brother Eugene, Happy New Year po, watching from Davao de Oro, nearby Tagum City. Wala tayong electric pan, so ito ganyan maaliwalas. Buenas bro, si Delphin Rabago, Happy New Year sa lahat, shout out na Zamboanga City. Happy New Year po sa lahat. Dos Sina, sabi niya, magandang gabi bro Eugene at sa inyong pamilya, watching from Cabadbaran City, Agusan del Norte. Si Sister Maria Lourdes Pacquiao, ano ito ni Manny Pacquiao. Ang mga karniro makaila sa tingog sa iyang magbalantay bisan una pa kalayo ni sama sa simbahang Katoliko nga gitukod ni Kristo. Mateo 16:18 imoa silang akong tinun-an. San Mateo 18:19 aron mahimong usa ka panon na lamang. Now tinuod na sis ang Bisayo kadali, nakaila sa iyang mga karniro si Kristo, ug si Kristo pod na ilhan sa mga karniro. Pag abot diri sa Pilipinas tuig 1521, daghan kay nagpasakop kay naman nakaila man mga basta tinuod gan daghang nagpasakop. Ag sila naabot diri sa Pilipinas 1905, way nasakop, way nailad ba? Unya nakapatukod sila formalis simbahan 1907, 13 pa jud kabuk membro. Asa maning dai na wadi na minaw ninyo aning trabaho agbao. Jonas Baldapan bi bro, oy Maria Lourdes Pacquiao, sumpay di ay ni sa nahimong usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay sa Juan 16. Yes, mga SD usang salaa ang nabuhat ni Mama Miri sa Katilingban, ngawat dagway manok ug kamunggay. Dagway na ilang mindset na ba? Or og sala katong inom. Kasi Santa Maria may inungdan atong kasalskana nga na ibino, nga naman tatog bino. Na kuha na sila ibino na kagimo din Kristo pito katadyaw. Ug nay Katoliko magtukmog sa kabaso ingnon din lag palahubog mga Katolikuhan eh. Ngano man yun na badlungas Kristo nga pito katadyaw man. Happy New Year bro, watching from Guadalupe, Cebu City. God bless bro, salamat kayo. We have 54 viewers, current views 28 sa ating YouTube channel. Sa ating Facebook account naman ay magandang gabi kaya kuan kaya Reverend Father Darwin Gitgano sa lahat ng mga nanonood sa atin sa ating live dyan sa punto por punto pa rin kasi upload po ito sa punto por punto ang ating mga live. Anyway, good evening bro ni Felix Samante. Matod pa Catholic Fit Dogs, sino ba itong si Jackson Kim? Pwede ka naman mag-comment Catholic Fit Defender Dogs. Damihan mo pa dahil kasali ni Mita din yan Dahil ni Mita yan yung mga basher, binabayaran din ni Mita yan. Kaya nga okay lang magbas kayo kahit sako-sako pa content niyo. Anyway, so yan po ay tama-tama meron talaga sa Biblia, ginagalang talaga. Hindi natin masasabi na hindi ginagalang ni Kristo si Mother Mary. Pangalawang isyo, itong si Santa Maria isang reyna. Imposible yan, Brad.
naging reyna yan. Di ba? Sabi ng mga ibang sikta, wala po sa Biblia na si Mother Mary ay isang reyna. Ayaw ng demonyo na magiging reyna po si Santa Maria. Ngayon, sa Biblia, kailangan unawain ang ating binasa. Oseas 14:9. Mauunawaan talaga sa Biblia yan. Unang punto, sa kultura po ng mga Hudyo, kasi batay po sa hula ni Propeta Isaiah chapter 9 verse 6 na yung bata na basahin natin Isaiah 9:6 sa Old Testament. Hula po ito ni Propeta Isaiah. Ayan, 9:6. Ano ang sinabi ni Propeta Isaiah? Ito ang banggit niya sa Biblia, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yung ipinanganak ni Santa Maria noong December 25, ginugunitan natin na ang Kristo ay isang prinsipe. Hula po yan ni Propeta Isaiah. Ngayon, sa kultura po ng mga Hudyo, normal po sa kanila na kapag ang anak po ay isang prinsipe, automatic ang isang ina ay magiging reyna. Ang ina ay reyna. Yeah? So kaya nga, si Kristo may kaharian. Alam ninyo, may kaharian yan. Hindi po pwede ang kaharian kung walang reyna. Ngayon, sino ba ang pwedeng mapasok at qualified na magiging reyna? Si Ellen White? Hindi po qualify si Ellen White. Hindi qualified si Ellen White na magiging reyna. Si Santa Maria, puno sa grasya. Si Ellen White, puno sa disgrasya. No. So, pangalawa, punto. Ang tawag ni Angel Gabriel kay Mother Mary na inutusan siya sa Diyos Ama, sabi, Hail, full of grace. H-E-I-L. Hail, full of grace. The Lord is with you. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya. Yung term, aba, hail, hindi po pwede sino-sino lang ang bibigyan sa address na yan kung ikaw po ay hindi reyna. At alam ng Diyos Ama na si Mother Mary ay karapat-dapat at sa pinili niya, kaya tinawag niya ito sa pamamagitan ni Angel Gabriel, Hail, full of grace, the Lord is with you. Kita niyo? At hindi yan sari-sarili na pagbigkas o sari-sarili o gawa-gawa lamang ni Angel Gabriel. Take note, remember, inutusan po siya ng Diyos. Inutusan siya. San Lucas 1:28, Hail, favored one. Uy, mayroon bang mababasa sa Biblia na reyna? Sa Jeremias 44:25, ano ba sinasabi? Jeremias, basahin natin to. Sulat po ni Jeremias 44:25. Ano ang sabi? Yan, makinig pano. Kayo at ang inyong mga asawang babae ay nagsabi ng ganito, gagawin namin ang aming ipinangako, mangsusunog kami ng mga handog sa reyna ng kalangitan,
at mag-aalay ng handog na alak sa kanya. Alak? Oh, patutunayan ninyo at to pa rin ang inyong mga pangako. Hindi nagagalit ang Diyos. Hoy! Itigil nyo yan dahil Diyos-Diyosan yan. Hindi nagagalit. Ang tanong, sinong reyna ito? Hindi ito ang reyna na Diyos-Diyosan na mababasa natin sa Jeremias 7:18. Oh, reyna ng langit. Sino ito? Oh, mindset. Si Lynn White ba ito? Wawa. Hindi pasado si Lynn White yan. Hindi po pasado. So, malinaw ang sinasabi sa Biblia. At sa mga references, anong sinasabi sa mga references natin? Ano? Bible Dictionary, Smith's Bible Dictionary, Protestante ito. Ayan. Yan. Ito Smith's Bible Dictionary. Babasahin natin ito. Hindi ako kagaya ng mga ngaral na Seventh-day Adventist na mahilig silang Xerox. I-plus lang nila sa kamera. Ayan ang binasa sa atin. Urig talaga. Meron tayong babasahin. Smith's Bible Dictionary, page 549. Magbasa tayo 549. Ito. Basahin natin ito 549. Dito natin malalaman. Ayan, Queen. Reyna, Queen. Meaning ng Queen. This title is properly applied to the Queen Mother. Since in a Oriental household, it is not the wife, but the mother of the master who exercise the highest authority. Ay! Wala mang Kristo binanggit yan, Brad. Walang Mother Mary. Malinaw, It is not the wife, but the mother of the master who exercise the highest authority. Mother of the master. Si Kristo, di ba, master? Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Ginoo sa mga ginoo. Mindset. Queen. Pwedeng ma-apply. Hindi sa wife, kundi sa master po. Sino bang master? Si Kristo. Dahil siya po ang may-ari ng ating buhay. Ibang dokumento. Magandang gabi kaya brother. Sino ba ito? Xerox copy bro. Og bersikulo lawa ito. Imo kontra sa pasto. Si Kuan. Si Walter S. Briones. Asan ang Catholic doon? Sigurado ka ba member of Catholic si Pedro? Mamaya sasagutin natin yan. Si Jang Kanania Jugbat. Salamat sa star mo na Inesin. Sadali. Ito. Meron na naman tayong isang dokumento. Ito. Babasahin na naman natin to. Isa ring ebidensya ating babasahin ang Nelson's Dictionary of Christianity. Basahin natin to kung ano ang sinasabi regarding about sa Queen. Pahina 705. Basahin natin to. 705. Ayan 705. 705. Magbasa tayo. Virgin Mary. Ito si Virgin Mary, Theotokos, Mother of God, Christokos, Christotokos, Mother of Christ. Nakita ninyo? In the New Testament, she figures in the birth stories of Jesus Christ in Matthew chapter 1 to 2 and Luke chapter 1 to 2. Dito, magbasa tayo.
In the Roman Catholic, according to sa sa diksyonaryo, in the Roman Catholic Church, she is called the Queen of Heaven and Fountain of Grace. Hindi po ako may sabi. Isang diksyonaryo po ng Protestante, hindi Katoliko. Isang Protestanteng diksyonaryo at hindi Katoliko. So malinaw ang binanggit sa atin sa Biblia na si Mother Mary ay Queen of Heaven. Uy. Queen of Heaven. Bukod sa ginagalang, Queen. Kaya nga tinatawag na babae, woman, highly favored one. Highly favored one sa kwan. At ibig sabihin, madam, ikaw kung tumawag ka nga ng manager doon sa mga malalaking restaurant, ayaw kong ignam yung manager. Sa babae pa na, madam, nakibisita, madam. Kinsa na siya? Si ko na, madam. Uy, alam ba? Oras 39 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Uy. Straight to the point. Live on the spot. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa diyan sa may labas na bansa. Magandang gabi sa inyo sa taga-Israel, sa taga-Cyprus, may nanonood tayo do sa Hong Kong, sa lahat ng naabot ng ating programa. Magandang gabi po sa ating lahat. At diyan sa Dipolog si Reverend Father Ramil Kurong. Sa lahat ng mga nanonood sa ating programa, magandang gabi. Maliwalas masyado tong loob natin, wala tayong electric fan. So tis-tis na muna kasi walang hangin at maliit yung studio natin. Sinsya na, video kuan. So yan yung ating sa kuan, sa tampok natin yung pinag-uusapan natin. Mayong gabi bro, Happy New Year, watching from Surigao si Jerdiel Cobiro. Gandang gabi po sa inyo dyan, brother. Anyway, salamat sa inyong panonood at pagkikinig sa ating programa. Magandang gabi sa inyo dyan. Alien Black yan. Okay. Ang mga sulpot, tahol na tahol, wala namang tinatahulan, sariling isip lang. Si TC Florentine Lorgroyo. Sister, magandang gabi po sa inyo, sister. At kamusta po kayo dyan, yan, tahol na tahol kasi sila, hindi natin maintindihan. True, wala ka sino ay kuan, si Brother Joel Carbahusa. Magandang gabi po. Salamat sa inyong pagsin ng stars sa atin dito. Konting stars, kahit piso, malaking tulong na po yan sa ating programa. Nice one, Sir Gaps, Roman Catholic. Anyway, itong tanong kay Presi Lucante. I don't know kung sino ba itong si Presi Lucante. Di ko alam kung siya po ba ay Katoliko. Saan ang Catholic doon? Sigurado ka ba na member of Catholic si Pedro? Sigurado. Dahil hindi po sulpot si San Pedro. O hindi naman sulpot si San Pedro. Membro talaga siya ng Catholic. Well, in fact, sa ebidensya po ng kasaysayan ng daigdig, si San Pedro ay nagtayo ng simbahan sa Roma at doon siya namamatay sa mismong Roma at nandyan ang kanyang libing sa Roma. Simbahan po. Ngayon, itong nag-comment sa atin na si Presley Lucante, hindi siguro ito Katoliko, pero nag-profile na rin siya ng may background na Christmas tree.
nakaka-proud namang mangiskan pag Katoliko ang background mo. Hindi ko alam na mamasyal na rin ito sa plaza na may mga pailaw. Oy, ay, hindi ba ito Katoliko? Tingnan ko ito, i-scan ko muna ito. Nakiki-party, celebrate New Year. Sa timeline. Yan. Mangiscan po ako ng post mo na ito photos. Hindi Katoliko ito eh. Ay kawawa naman. Ito, ini-scan ko, ini-stock ko ang kanyang Facebook kung may simbahang Katolika ba ang background dito. Walang simbahang Katolika, ibig sabihin po hindi po siya real Catholic. So paano nagiging background mo yung Christmas tree? Paano nagiging background mo ang Christmas tree? Hindi ka real Catholic. True nga wala ka kaibaw. Hoy, hindi ka pala Katoliko bakit ka nag-Christmas tree? Lumayo ka na sa usapan, day. Anong day? Sino ba itong kwan? So Katoliko si San Pedro. Pag sinabi mong hindi Katoliko si San Pedro, magbigay ka ng ebidensya. Yan i-stock ko ito pangalan mo, no? Yan. Sabi niya, talak na talak dito sa comment section in-stock ko. Ay nakikita nyo, profile picture niya ang profile picture niya, mayroon ng Christmas tree. Background. Mayroon ito ay isang loob ng, para siguro itong mall, na may mga series light, mayroong Christmas tree, may mga deer pa sa likod. Siguro may Santa Claus na siguro ito sa likod. Dahil pag may deer, siguradong may Santa Claus yan. So, nakikipicture. Kaso nga lang, nakamas siya. Di ba sabi ninyo Christmas tree, galing pagano? Bakit background kayo dito? Nakaka-proud pa kayo. So, ibig sabihin, kapag tira ka ng Katoliko, kung ano yung involved sa Katoliko, huwag kayong makisilpi. Ano ito? Naki-profile picture na rin kayo. So, hindi ko na maintindihan kung, nga pala, hindi ko alam kung ano lang nangyari sa inyo. Ano po ang nangyari sa inyo? Pagpasensyahan na muna, talagang magka-comment po ako sa inyo ng mga ganyan. Dahil in the first place, medyo, kayo minsan kayo po ay kayo po ay minsan now, kung titignan natin ang senaryo po sa Biblia, walang binanggit doon na hindi po hindi ginalang ang si Santa Maria. Sandali lang Oras 47 minutos na makalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. Magandang gabi po sa lahat ng mga naabot sa ating programa. Magbasa tayo ng komento sa si Duty Balagtas. At Theotokos, Mother of God, Happy New Year kay Iosol. Happy New Year po sa inyo, bro. Salamat kapatid Iosol sa pagbigay mo kay host. Salamat sa mga nagbigay ng $5.00. Malaki na pong tulong sa inyo. Kahit piso lang, okay na sa akin yan. Kahit 0.1, kahit 0.00, ayos na sa akin yan.
Okay. At salamat sa inyong mga suporta. Kahit hindi kayo nagbigay, basta kayo po ay nag-share sa ating video, malaking tulong na yan. Dahil hindi lamang po sa mga dollar-dollar na binigay ninyo, kundi pati na rin sa pag-share ninyo. Kahit hindi kayo nagbigay ng dollar, at least nag-share kayo, malaking tulong na po yan. Na ma-share natin to, ma-spread out natin to sa mga maraming tao. Oras sa 49 minutos na makalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Okay, so watching from Nabal Biliran. Saan ba itong Nabal Biliran? Si Brother Rod Pellegrino. Oy, gaw. Yung gabi ida gaw. Derek Jack Francis Salinas. Yung gabi bro. Proud Roman Catholic from Bohol. Sa mga lahat ng mga taga Bohol dyan magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunan. Anyway, sa lahat ng mga naabot sa ating live, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome kayo sa ating palatuntunan. Nag-live di ay siya bro. Nag-live si Bulawan. O, tignan natin to. Tignan natin si Bulawan kung nag-live siya. Gusto natin tong pasukan si Bulawan. Agoy. Was live 1 hour ago man. The Holy Trinity. Itong Holy Trinity kasi, yung title niya sa kanyang live, Beginning of Creation, Story and the Holy Trinity. Di ba mayroon siyang sinabi na sa susunod na episode sa pag-live ko, pamatunan ako, matanan na simbag Domingo, iya sa mga RCC. Kaya ako mo din siyang gisupog pangutana. Buot bang ipasabot nga ang mga apostoles kay nanimba mo to sa adlawng Domingo, anak po to sa Roman Catholic Church? Oh, may laraman kayo silang binuotan. Ha? Bulawan. Bilis talagang mo sumagot ni Bulawan. Ay, nako Bulawan. So anyway, Happy New Year day nimo diha Bulawan. Walay nagtan-aw nimo bro. Walay nagtan-aw kang Bulawan. Bulabog si tating bulabog sila kay sige pangatake ng Katoliko ba niya. Ano man nang mag-profile man mo kanang kwan, kanang tawag aning Christmas tree. Ha? Oh, anong nag-profile man mo og gitawag Christmas tree? Daghan tagiskutan sa na punis daig. Galay. Maluoy ba ko sa ing daig? Saon man naampo sa siwi nga pagtugot. Gamay og mubo ra kayo mga followers. Naunsam ni si Bulawan ng oras. Saan yan? Askan tikia. Anyway, muna siya no nga nagtahod yun. Dili masilbi og wa gyud pagtahod. Gitahod na. Okay, so salamat kayo sa inyong pagsunod aning atong programa. Ang tod sa sunod ngay gayon kaninyong ubos sa sulugon sa Ginoo manamili ta kinyo sa pag-ingon. Dalay ko ng Dios mayo nga buntag udto hapon kanatong tanan. God bless, mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Happy New Year sa tanan og advance Happy New Year sa sunod po na maabot ka tuig.